Matapos ang ilang taong pananahimik, muling umingay ang pangalan ng Barreto family matapos magsalita si Inday Barreto, ang 89 na taong gulang na ina ng aktres na si Claudine Barreto ukol sa umano'y matagal ng pang-aabuso ng dating manugang na si Raymart Santiago. Sa isang eksklusibong panayam kay Ogie Diaz na inilabas sa YouTube noong Oktubre 11, emosyonal na idinitalye ni Mommy Inday ang mga naranasan umano ng anak mula sa dating asawa. Do not judge the book by its cover. Tinanggap ka namin ng buong buo. Yung hindi mo natikman sa family mo yung love, ani Inday, habang binabalikan ang panahong buong puso nilang tinanggap si Raymart bilang bahagi ng pamilya. Ngunit aniya, nagbago ang lahat nang simulan umanong saktan ng aktor ang anak nila. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, sinabi ni Inday, "Sinaktan mo na yung anak namin? Hindi ka pa nakontento, ginahasa mo pa sa harap ng masahista mo. Hindi mo alam nakita ng anak mong 4 o 5 taong gulang." Dagdag pa niya, kinuha umano ni Raymart ang lahat ng mga pinaghirapan ni Claudine. "You married my daughter because she was Claudine Barreto. You dropped her when she stopped being a Claudine Barreto." Ibinahagi rin ni Inday na labis ang naging epekto nito sa mental health ni Claudine dahilan umano ng kanyang anxiety at depression. "When I saw that, I stand up. Inday Barreto gonna stand up and fight. Walang taong pwedeng magpaluhod sa mga anak ko." Mariin niyang pahayag. Hindi napigilan ni Inday ang emosyon nang sabihin niyang, "Hindi ko kayang umupo lang sa wheelchair habang pinapanood ang anak, kinakatay na, ninanakawan pa." Inalala rin niya ang isang pangyayari kung saan umano'y hinatak ni Raymart si Claudine parang baboy na kakatayin, bagay na nasaksihan umano ng mga kapitbahay. Kaugnay nito, matagal nang may kaso si Claudine laban sa dating asawa sa ilalim ng Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 BAU-C, bagaman itinanggi ni Raymart Santiago ang lahat ng paratang sa mga nakaraang panayam noong 2013. Okay. Tulad po ng ipinangako namin sa inyo noong nakaraang linggo, pinakiabangan po namin sa inyo ang one-on-one interview ni Ogie Diaz kay Mami Inday Barreto. At eto na nga po, inilabas na po kagabi, kaya yung ilang bahagi po nito ay pag-uusapan natin ngayon. Matindi mga binitiwang salita ni Mami Inday Barreto laban kay Raymart Santiago. Ito po ay iiwanan namin sa inyo ang paghusga. Pare-pareho po tayong wala dito sa senaryong ito. Hindi natin alam kung ano rito ang katotohanan, kung sasagot ba si Raymart bilang pagbibigay naman ng kanyang naratibo at ang kanyang panig. Pero grabe, pinanood ko makalawa kong pinasadahan ito Talagang kapag ay nako, bahala na. Eto po ang ilang bahagi. Grabe talaga ito. Hindi po namin maku-question ang damdamin ni Mami Inday Barreto. Ina po siya. Sabi nga niya, kapag nakikita mo na ang anak mo na kinakatay, sinasaktan, natural ang ina ang unang-unang nasasaktan, di ba? Totoo. Pero ano kaya ang magiging reaction ni Raymart Santiago dito? Para sa akin, gusto kong ihanap ng dahilan at katwiran ito dahil ang mga Santiago, mula't mula ay kilala na natin. Mula kay Randy, kay Ruel, kay Raymart, kay Junjun, pati kay Ria at sa isa pa nilang kapatid. Ang layo sa aking panaginip yung kwentong ito. Malayo. Parang question mark ito sa akin. Pero inuulit ko ang sabi ni Mami Inday, nakita daw nila ni Daddy Mike sumalangit nawa. Itong pangyayaring ito, yung tungkol sa kinakaladkad, doon sa labas ng bahay, doon sa inaaway. Ala dyan yung yung nagtititili daw si Claudine, "Where are you, ma? Ganito, punta na kayo dito, where are you na ba?" Tapos pagdating daw nila si Claudine daw parang as if nothing happened, sabi niya gano'n. Kalmado kasi daw sinaksakan daw ni Raymart. Wala naman tayo doon nung injectionan. At wala rin sila nung sinasabi nilang in-injectionan ni Raymart. Marami pong question itong kwentong ito, pero hindi po namin maku-question ang kredibilidad at karapatan ni Mami Inday Barreto sa pagtatanggol sa kanyang anak. Natural po yan sa ina
Pero ayoko yung salitang satanas. Diba? The hype na yun di ba? Yung galit, sobrang galit na galit ka para sabihin mo sa isang Ay, tao. siguro galit na galit ka na, hindi ka dapat magsalita na ang dinidiyos ni Raymart ay isang satanas. Diba? Ayoko yun. Isusuka ko yun. Diba? Okay, sabi ni Juris Dr. Channel, inaabangan ko rin kung ano magiging reaction ni Raymart Santiago sa mga pahayag ni Mami Inday. Dapat pala isama si Raymart sa listahan ng mga tatay na hindi nagsusustento sa mga anak. Dati, ang tapang niyang makipagbasag ulo kay Montulfo. Ngayon, mailabas pa kaya niya yung tapang na yon, sabi ni Juris. Okay, opinion niya yan okay lang yan. At kasi nga nagkaroon ng gulo noon. Oo. Pag-away nun siya ang sumipa nun hindi naman si Raymart, di ba? Yun. Okay, maiintindihan natin itong mga kwentong ganito. Natural po yan kasi nga ay nandyan yung di ba? Yan. At alam ko naman yung tungkol doon sa hinahabol na propiedad ni Claudine. Doon naman ako pwedeng magbigay ng opinion na isang pirma lang naman ang kailangan. Alam mo naman natin na si Claudine ang bumili nung lupa na yon sa Greenfields, di ba? Sa Calamba. Pera naman niya ibinili nun. At sinabi naman ni Raymart na hindi na siya maghahabol doon ayon sa kanya. Pero isang pirma lang, ito naman ay hindi para kay Claudine lang, kundi para sa kanilang mga anak. Ipagdadamot pa ba natin ang kinabukasan ng mga bata? Parang ganun lang. Hindi po kasi napasama sa interview Yun. Pero didetalyahin natin yan. Okay. Ang hirap mag-comment. Mag-base na lang po siguro sa background ng mga Barreto at Santiago. Sabi ni Philip Villanueva. Okay, tama yan. Eto, babalik po tayo dito sa issue kay Mami Inday, kay Claudine at kay Raymart. Sabi ni Edelitada, ang tindi naman ang naging pahayag na ito ng mama ni Claudine. Tama kayo na hindi dapat yung salitang satanas at questionable din yung pagdating ng magulang ay kalmado naman na si Claudine. Hanggang dyan lang ako. May naaalala na naman po kasi ako, sabi ni Edelitada. Sabi ni Tita Nene Ulan, Tita Nene, maraming salamat po sa pag-alala. Thank you so much. Ni sa hinagap, hindi ko rin nakalain na magagawa ni Raymart yun. Napaka-gentleman niya. Mahirap na ding mag-comment at maghusga, sabi ni Tita Nene. At sabi ni Gaison, iba pag nanay nang galing ang mga salita, tagos sa puso. Totoo yan. Kapag nanay na ang bumirada talaga. Nay, no comment po ako. Wala ako sa posisyon at pinangyarihan. Basta naniniwala ako. There are two sides of a story. Isang nagsasabi ng totoo at isang nagsisinungaling. Ano yan kaliwa kanan at saka yung truth yung nasa gitna. Yun. Sabi naman ni Randy Balaguer, Nay, Rico yan is smiling from above. Love you po. Sabi ni Randy, kaiba yung kanya kaiba yung niya talaga. Sabi ni John, nagulantang naman ako doon. Bakit ginamit yung salitang satanas? Kung nananalig sila na may Panginoon, dapat hindi nila sinasabihan ng ibang tao na ang Diyos ay si Satanas. Wala pong magiging Diyos kay Satanas. Sabi niyang ganon. Sana may satanismo. Merong relihiyong satanismo Ay, di ba? Sumikat yan dati mga walang sa pintuan ng simbahan tinatapakan ng DI. Di ba? Tapos niyuyura ka ng Panginoon. Pero parang hindi ko na maalam, nagmiyembro na ba ng satanismo si Raymart? Di ba? Hindi, wala naman ako alam na gano'n ang kwento. Pero sa kwentong ito na maraming nagulat. Na alam mo yun, ganun ba? Ganun na ang nangyari. Alam mo yun, iisipin mo tuloy yung itsura ni Raymart na, ay, capable pala yung mga ganun, di ba? Ako naman, kukwestiyonin yung salita ni Mami Inday. Nakita daw nila ni Daddy Mike yung nangyari. Na nung dumating daw sila na may kasamang mga pulis, biglang nawala daw si Raymart, parang daga na nagtago. Parang ganon. Okay? Ay, nako, napakahirap pong magbigay ng komento. Balansin na lang po natin ito. Pero ako talaga ayoko yung satanas. Hindi tama yon. Nag-iimbita ka dyan di ba? Pagka ganon. Tsaka hindi dapat na inuhusgahan ng isang tao nang dahil lamang sa isang pangyayari tapos sasabihin mo na kagad ang dinidiyos ay satanas. Mali yun.